Sa pangalawang pagkakataon, bibigyan natin buhay ang kwento ni Marta, kapatid ni Lazarus at ni Maria. Higit pa sa pagiging masipag, ipinakita rin ni Marta ang matibay niyang pananampalataya. Nang mamatay si Lazarus, malinaw niyang ipinahayag ang paniniwala niya na si Jesus ang Mesaya at anak ng Diyos, isang matapang na deklarasyon sa panahong iyon. Dahil sa kanyang faith at personal na pagsasaksi sa kapangyarihan ni Kristo, si Marta ay itinuturing ng ilang tradisyon bilang isa sa mga unang saksi at tagapagpahayag ng mabuting balita. Isa sa mga unang apostles dahil sa kanyang matapang na pananampalataya at patotoo tungkol kay Jesus. Mas kilalanin pa natin si Marta ngayong gabi sa Babae Naman. Hosted by the Reverend Dr. Marites Cruz. Si Maria, Marta at Lazaro ay mga kaibigan at tagasunod ni Jesus. Higit pa sa kaibigan ang turing sa kanila ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 11, talatang 5, sinabing mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Nang malubhang nagkasakit si Lazaro, walang pagdadalawang isip na nagpasabi ang kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta kay Jesus na nasa kabilang dako lang ng Jordan, ilang araw ang nakalipas. Ngunit ang naging tugon ni Jesus sa kanilang sitwasyon ay tila nakakapagtakang walang malasakit. Bagaman mahal ni Jesus si Marta, Maria at si Lazaro, nang mabalitaan niyang may sakit si Lazaro, nanatili pa siya ng 2 araw sa dakong kinalalagyan niya. Nagpahayag si Jesus ng katiyakan na ang sakit ni Lazaro ay hindi hahantong sa kamatayan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Gayunpaman, nang sa wakas ay makarating si Jesus sa Betanya, si Lazaro ay patay na at nakalibing na. Ngayong gabi, sa ating Babae Naman episode, babalikan natin ang magkapatid na Marta, Maria at Lazaro. Ang magkapatid, tulad ni Marta at Maria, na naging paksa na isa na nating episode sa Babae Naman sa Bagong Tipan. At titignan natin sila, lalo na si Marta, mula sa lente ng kanyang pananampalataya. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 11, talatang 17 hanggang 27, nararamdaman natin na sinisisi ni Marta si Jesus sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Lazaro. Ito sa kanyang sinabi, Panginoon, kung narito ka lamang, batid niya ang kapangyarihan ni Jesus magpagaling ng mga may sakit. Ngunit, bakit hindi nagmadali si Jesus noong mabalitaan niyang may sakit ang kaibigan niyang si Lazaro? Bakit naghintay pa siya ng 2 araw bago pumunta kay Lazaro? Mababasa natin sa Ebanghelyo muli ng Juan, Kabanatang 11, talatang 20. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Ipinapakita sa atin ng teksto na si Marta ay isang aktibo at matapang na alagad na lumabas upang salubungin si Jesus habang si Maria ay nanatili sa bahay.
Ang kanyang pagsalubog kay Jesus at pakikipag-usap kay Jesus ay nagpapatunay na siya ay isang pantay na kalahok sa buhay ng pagiging alagad. Isang pagkakataong hindi karaniwang ibinibigay sa mga kababaihan sa kanyang kapanahunan. Nang sinabi niya kay Jesus, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Mula ito sa Juan, Kabanatang 11, talatang 21. Matatanto natin na siya ay babaeng may matatag na loob na hayagang nagpahayag ng kanyang pagkadismaya kay Jesus. Hindi pinagalitan ni Jesus si Martha sa kanyang sinabi. Sa halip, pinabayaan niya yung galit na lang ni Martha. Ang kakayahan ni Martha ang makipag-usap ng direkta at mapanghamon na paraan kay Jesus ay nagpapakita ng kanyang personal na paninindigan at malapit na relasyon o ugnayan kay Jesus. Pinapakita din sa atin na itinuring siya ni Jesus na kapantay, hindi alipin ni Jesus. Dito natin makikita kung paano binabago ni Jesus ang mga pamantayan ng kanyang lipunan. Kinikilala niya ang kakayahan ng mga kababaihan sa espiritual at intelektual na pakikilahok, lampas sa mga tradisyonal na gampaning pambahay na itinakda sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagkadismaya kay Jesus, ay ipinahayag niya na may magagawa si Jesus. Ito'y sinabi niya, Subalit, alam ko kahit ngayon, ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Sumagot si Jesus nang may pangako, Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sinagot siya ni Martha, Nalalaman ko na siya'y muling mabubuhay sa pagkabuhay na muli sa huling araw. Itinatama ni Jesus ang maling pangunawa ni Martha. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ito ang bahagi kung saan naging mas malalim ang palitan ng salita ni na Jesus at Martha. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Nagpahayag ng pananampalataya si Martha. Opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Si Martha, at hindi isang lalaking alagad, ang nagpahayag ng kanyang paniniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang inaasahang darating sa sanlibutan. Naniniwalang ilang scholar, tulad ni Raymond Brown, na ang pahayag na ito ay ebidensya na si Martha ay may katungkulan sa pamumuno o marahil ay isang itinalagang posisyon or ordained office sa loob ng sinaunang komunidad ni Juan. Sa Ebanghelyo ni Mateo, si Pedro ang nagpahayag ng kanyang pananampalataya kay Jesus. Ito sinabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ay patunay sa atin na sa hanay ng mga alagad ni Jesus, pantay ang kanyang pagtingin sa kanyang mga alagad na lalaki at babae. At si Martha ay isa sa alagad ni Jesus na kilalang namumuno sa komunidad ng mga mananampalatayang tinawag ng mga scholars ngayon na Johannine Community. Hindi pinaliwanag ni Jesus kina Martha at Maria at sa lahat ng mga nagluluksa kung bakit hindi siya dumating ng mas maaga upang pigilan ang pagkamatay ni Lazaro. Ngunit malinaw na lubos siyang kaisa nila sa kanilang hapis at pangungulila na antig ng husto at nagdalamhati. Sa katunayan, ibinigay sa atin ng Biblia ang pinakamaikling talata sa salaysay na ito. At ito ay mula sa talatang 35, tumangis si Jesus. Higit pa sa pakikiramay sa sakit at kalungkutan, ng kanyang mga kaibigan ang ginawa ni Jesus, siya ay kumilos din.
Nang dumating sila sa libingan, sinabi niya, alisin ninyo ang bato. Si Marta ay nabahala. Kahit na buong tapang niya ipinahayag kay Jesus nang dumating ito, kahit ngayon, alam kong ibibigay sa iyo ng Diyos ang anumang hingin mo sa Kanya, nakikitaan din natin si Marta ng mga sandali ng pagdududa. Hindi na siya gaanong kumpiyansa na alam ni Jesus ang kanyang ginagawa. Talaga bang naunawaan ni Jesus ang tungkol sa kamatayan? Yan ang sumagi sa isip ni Marta. Panginoon, may mabaho ng amoy dahil 4 na araw na siyang patay. Si Lazarus, mga kapatid ko, ay 4 na araw ng patay. Sa paniniwalang Hudyo, ang kaluluwa ay humihiwalay sa katawan pagkalipas ng 3 araw. Paniniwalang Hudyo ito, ha? Walang pag-aalinlangan sa kanila na si Lazarus ay patay na at siya ay mangangamoy na. Masisisi ba natin si Marta sa kanyang pagdududa? Wala pa noong panahon nila ang nakakapagpabuhay ng patay. Sinagot ni Jesus si Marta, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Nabiyayaan si Marta, Maria at lahat ng nakikiramay sa kanila na makita ang kaluwalhatian ng Diyos ng oras na iyon kahit na hindi nila naunawaan kung anong sinasabi ni Jesus. Tumigil si Jesus upang manalangin at ang panalangin ito ay higit pa sa pagpapakita lamang. Pansinin ang binigyang diin ni Jesus sa kanyang panalangin, ang pakikinig. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Nagpasalamat si Jesus sa Diyos dahil dininig siya nito. At paano muling nabuhay si Lazaro? Sa pamamagitan ng pakikinig kay Jesus. Katulad ng mga tupa na kinikilala ang tinig ng pastol na tumatawag sa kanila sa pangalan, narinig ni Lazaro ang pagtawag sa kanyang pangalan. Kinilala niya ang tinig ng pastol at ang patay na lalaki ay lumabas dahil tanging ang pastol lamang ang makakaakay sa kanyang mga tupa palabas. Bilang pagsunod sa pagkatawag sa kanya, lumabas si Lazaro. Marahil ay pasuray-suray pa dahil ang mga damit panlibing ay nakabalot pa rin sa kanyang mukha at katawan. Kalaganin niyo siya at hayaan siyang makalaya, utos ni Jesus. Para kay Marta at sa iba pang mga mananampalataya, ang muling pagkabuhay ay hindi isang kaganapan sa hinaharap. Ito ang isang aral nila sa araw na yon. Nang sabihin ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Tinutukoy niya ang buhay, hindi bilang isang pagliligtas sa kinaharap, kundi ang buhay ngayon din, dito mismo, kasama si Jesus. Sa pamamagitan ng matalinong teolohiyang pakikipag-usap ni Marta kay Jesus, natanto natin ang kalikasan ng pagkabuhay na muli. Si Jesus ang kasalukuyang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang intelektual na pakikipag-ugnayang ito ay nagpapakita ng kanyang matalas na isipan at malalim na espiritualidad. Ito yung tungkol kay Marta. Sa pamamagitan ng paglalarawan kay Marta bilang isang aktibo, nagsasalitang kalahok at isang huwaran ng pananampalataya na nakatanggap ng malalim na pahayag mula kay Jesus. Ang naratibo ni Juan ay nakikita bilang paghamon sa tradisyonal na patriarkal na ekspektasyon sa papel ng kababaihan. Habang nag-aalok ng pananaw sa ganap na pakikipagtulungan ng kababaihan sa buhay at ministeryo ng simbahan. Tayo ngayon ay manalangin. Dakilang Panginoong Diyos, maraming salamat sa buhay ni Marta na siyang huwaran sa amin ng isang pagiging alagad na matapang, aktibo, marunong magtanong, marunong makaunawa. Panginoon, naway kami po ay matulad sa Kanya. Kumikilos, gumagawa, nagtatanong, at naway sa pamamagitan ng aming pagkilos at gawa,
makita o maipahayag namin ang aming pananampalataya sa Diyos na buhay at ng muling pagkabuhay. Maraming salamat, Panginoon, sa aral na ang pagkabuhay ng muli ay hindi lamang sa hinaharap o sa kinabukasan, na ang buhay, ang pagkabuhay ng muli ay nagaganap din sa buhay ngayon. Sa iyong papurit pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Our voice matters, we will speak. Sing and shout, Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters, we will speak. Sing and shout, Jesus calls all of us to lead. Our voice matters, we will speak. Sing and shout, Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters, we will speak. Sing and shout, Jesus calls all of us to lead. Our voice matters, we will speak. Sing and shout, Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters, we will speak. Sing and shout, Jesus calls all of us to lead. Maraming salamat po sa inyong panonood ng Babae Naman. Abangan ang mga susunod pa na mga episodes tuwing Lunes, alas 6 ng gabi sa Sandmayer UMC Facebook page at YouTube channel. Samantala, mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel at pindutin nyo na ang bell button para makasabay namin kayo sa aming mga ganap. Palakpakan naman dyan!